Una po, kami ay umaapila sa piston na hanggang maaari po ay huwag na po sana nilang ituloy ang kanilang balak na mag-strike dahil unang-una po, ito po ay salungat sa kanilang usapan po sa gobyerno na ang prangkisa po ay isang pribilehyo at pag itinuloy po nila ito, ay posible hong mawalan po sila ng prangkisa or masuspindi po ang kanilang prangkisa. Pangalawa po, wala hong katotohanan yung sinasabi ng piston na ang programa po ng gobyerno ay yung tanggalin po ang mga lumang sasakyan nila or ang mga traditional jeep. Ang hinihiling lang po sana namin sa kanila ay mag-consolidate po sila o bumuo sila ng isang kooperatiba o isang korporasyon by December 31 po. Dahil base po sa pag-aaral ng ating pamahalan po, para magkaroon ng isang effective na modernization program, dapat po ay meron ho kayong isang consolidated unit po. Ibig sabihin, sama-sama po sa isang rota ang mga driver at ang mga operator para po mas efficient po yung delivery ng public service. Hindi ho ito matutugunan pag individual operators lang po ito. Number 3 po, wala pong katotohanan na kailangan pong tapusin ang consolidation ng December 31. Ang hinihingi lang po namin sa kanila ay yung tinatawag na substantial compliance. Ibig sabihin, pag kayo po ay nag-file at compliance na po kayo, kahit hindi pa po tapos, ay considered na po kayong consolidated. Kaya po, pwede po kayong tumakbo ng inyong rota. Sang-ayon nga po sa ating butihing technical division head, even from the time you consolidate, hindi nyo ho kailangang palitan yung inyong sasakyan. Kailangan lang itong maging roadworthy. Ano po yung roadworthy? Pag ito po ay pumasa sa standards ng LTO, di ho ba may road inspection yan na ginagawa? Yun lang naman po ang hinihingi ho namin. And from the date of the consolidation, hindi po totoo na within 3, 6, or 9 months ay kailangan ka na pong magbago ng unit. Wala pong katotohanan yon. Pawang kasinungalingan po yun. Ang katotohanan po, hanggang umaandar yung sasakyan nyo, hanggang roadworthy po yan, base po sa standard ng LTO, pwede pong tumakbo.